Paalala ng Bureau of Immigration sa mga magbabakasyon abroad ngayong Holy Week. Maaga pong pumunta sa mga paliparan at ihanda mga mahalagang dokumento na hahanapin ng immigration officers. Simula naman sa April 1, epektibo na ang mas mataas na fuel surcharge ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. May unang balita si Darlene Kai. Umapaw ang mga pasahero sa departure lobby ng NAIA Terminal 1. Sa dami ng tao, lumiko-liko na ang mga pila sa check-in counters. Mahaba rin ang pila ng mga pasaherong papunta sa immigration counters. Inasahan na raw yan ang mga pasahero ngayong Semana Santa. Kaya kahit alas 6 pa ng gabi ang flight ni na Jmar pa Cagayan de Oro, bago pa magtanghali, nandito na sila sa airport. Pagbaba pa lang po talaga, sobrang dami po talaga. Tsaka even po sa bago pa lang po makarating talaga dito, sobrang traffic. Ngayon po, lalong-lalo na mag-Holy Week po talaga, in-expect ko rin po talaga na tawag po dito, magkakaroon po talaga ng traffic, tsaka sobrang dami po talaga ng tao. Walang humpay ang pagdating ng mga pasahero sa buong maghapon. Karamihan sa nakausap namin, ilang buwan ang nakaplano ang pagbiyahe o pagbabakasyon gaya ng mag-asawang sina Aiza at Erickson na papuntang Davao. Sobrang struggle, sobrang din siya, sobrang ang laki ng kailangang budget. Sa normal, nakakabook kami, dalawa na is around 3.5. Pero ngayon, yung nabook namin is 7.6. So kalahati, so doble talaga yung naging increase. Pikit mata na lang din si Kathy sa sobrang mahal ng inabot ng kanilang pamasahe pa Thailand kung saan sila magbabakasyon ngayong Holy Week. Tig 35,000 piso raw kada tao ang binayaran nila para sa round-trip tickets pa Thailand. Walang magawa. No choice. Kaya lang kasi para maging masaya yung family. Epektibo na sa Miyerkules o April 1 ang pagtataas ng fuel surcharge para sa domestic at international flights dahil pa rin sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa loob ng 15 araw, itataas sa level 8 ang passenger fuel surcharge mula sa dating level 4. Kaya staycation na lang daw muna sina Aiza. Bukod sa mahal na petrolyo, maraming bilihin na rin daw ang nagtaas ng presyo. Dati, pwede kang pumunta sa ibang lugar, pero ngayon dito lang. Team bahay na lang din daw sina Aiza pagdating sa Davao. Dati is more on bakasyon sa Samal, sa mga titos, titas. So as of now, within the area muna. More stay sa bahay. Tingin ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines, hindi agaran ang magiging epekto ng taas presyo ng langis sa mga babiyahe sa mga paliparan ngayong Semana Santa. Sa tingin ko po, this week, medyo wala pa tayong makikitang pagbabago kahit tumaas na yung or tataas na yung presyo ng mga fuel dahil starting April 1 may fuel surcharge, so tumaas talaga. Opo. Dahil na rin dito sa sitwasyon sa Middle East. So wala ako nakikita so far sa ngayon na hihina yung pagpunta ng mga pasahero dahil nabili na ho kasi mga ticket niyan in advance eh. Pero mula Abril ay posibleng bumaba raw ang bilang ng mga babiyahe palabas ng bansa. I think medyo bababa ng konti dito sa international. Pero sa domestic nga, as I said, pre-book at saka pre-arrange na yung travel nila. Sinisiguro naman ng CAAP na may sapat na langis para sa operasyon ng mga paliparan. Samantala, epektibo sa Miyerkules ang tapya sa aeronautical fees na binabayaran ng mga airline at service charges na binabayaran ng mga pasahero alinsunod sa utos ng CAAP at DOTR para raw ito magbigay ginhawa sa mga airline at pasahero sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.